Isang karumal-dumal na insidenteng nangyari sa isang bayan sa Vietnam na labis na ikinagulat ng lahat. Ang malagim na sinapit ni Ho Yun Ni. Kilala sa magaling na performance nito bilang second runner-up sa 2022 Miss Vietnam Ao Dai Pageant. 17 years old lang siya nang mangyari ang insidente. Naihayag ang kahindik-hindik na nangyari sa dalaga nang makakita ang mag-asawang mangingisda ng putol na binti ng tao sa Red River noong October 13, 2023. Ang kakilakilabot na pangyayaring ito kalaunay humantong sa pagkakahukay pa ng putol na katawan ng tao. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang karumal-dumal na insidenteng nangyari sa second runner-up Miss Vietnam na si Ho Yun Ni. Ano nga ba ang tunay na nangyari at sino ang walang awang salarin? Gaya ng dati, pangkaraniwang araw lang yun para kay Mr. Tran Mandat, isang 31 years old na mangingisdang mula sa Linh Nam, Hanoi. 12:30 ng tanghali noong October 13, 2023, namamangka siya kasama ang kanyang asawa sa Red River sa Village 2, Jiangzhou sa distrito ng Chalam. Ilang sandali pa sa kanilang pangingisda, napansin ng mag-asawang may kakaibang bagay na lumulutang sa tubig, mga 30 meters mula sa dalampasigan. Inakala ng mag-asawa na binti ng manikin lang ang kanilang nakita, pero habang papalapit sila dito, napagtanto nilang totoong binti nga talaga ng tao ang lumulutang na yon. Ayon kay Mr. Tran, dahil sa uri ng kanyang trabaho bilang mangingisda, palagi na siya sa Red River kaya hindi na bago sa kanya ang makatagpo ng ganoong mga bagay. Iniisip niyang malamang na bahagi lang yun ng katawan ng kung sino mang nagpatiwakal na naman sa Red River. Kaya lang sa may di kalayuan, tinawag siya ng isa pang mangingisda at sinabihang may nakita o manutong isang ulo ng taong sumapit sa tabing ilog. Dahil dito, napagtanto ni Mr. Tran na hindi lang to basta kaso ng pagpapatiwakal kundi isang karumal-dumal na pagtapos ng isang tao. Mabilis siyang tumawag ng mga pulis na agad namang rumispondi sa pinangyarihan. Pagdating ng mga pulis, sinamahan sila ni Mr. Tran sa kung saan natagpuan ang mga putol na bahagi ng katawan. Bandang 3:30 ng hapon, bumalik sa pinangyarihan si Mr. Tran kasama ang kanyang asawa nang makapansin na naman sila ng kakaibang tanawin. Napansin nila ang isang bahagi ng lupang napapalibutan ng maraming malalaking langaw at parang may mga bakas ng bagong lagay na simento. Bahagya nila tong tiningnan, kinuha nila ang ilang mga nakadagang bato at lumang kumot at tumambad nga sa kanila ang bagong lagay lang na simento. Dahil sa pakiramdam na parang may mali, muli siyang tumawag ng mga pulis. Nang marinig ang balita at mapagtanto kung gaano kalubha ang sitwasyon, agad na ipinaalam ng direktor ng Hanoi Police sa mga nakatataas sa Ministry of Public Security ang naturang insidente. Sa ilalim ng patnubay ng Deputy Director, nakipag-ugnayan ng Criminal Police sa lokal na tagapagpatupad ng batas at sa mga forensic team para masecure ang pinangyarihan at sinimulan ng pagsisiyasat pagsunod sa lahat ng mga legal protocol. Sinimulan ng mga pulis na alisin ang bagong gawang semento at dito nga tumambad sa kanila ang mas higit pang nakakatakot na eksena. May nakuha silang putol na katawan ng taong nakapalot sa isa pang kumot na iginapos sa lupid. Isinagawa ng pulisya ang forensic examination sa katawan sa pinangyarihan noong hapon ding yun. Pinalawak na rin nila ang kanilang paghahanap at muling nakakita ng ilang putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Lumabas sa resulta na ang katawan ay isang dalagang mga nasa early 20s. Naaagnas na rin to at walang suot na anumang damit. Matapos ang pagsisiyasat sa lugar, ipinadala ang katawan sa Doksang General Hospital para sa pangangalaka. Kalaunay kinumpirman ng mga lokal na otoridad na ang naturang pinagputol-putol na katawan ay isang beauty pageant contender at tinukoy sa investigasyon bilang si Ho Yun Ni na ipinanganak noong 2006 mula sa Badin, Hanoi. Second runner-up siya sa isang beauty pageant. Ayon sa pagsisiyasat, sinasabing pinagputol-putol ang katawan ng dalaga sa pagsisikap na sirain ang ebidensya. Nasungkit ng 17 years old na si Ho Yun Ni ang titulong second runner-up sa gitna ng matinding kompetisyon sa Vietnam Ao Dai Festival 2022. Kilala sa kanyang maagang namumukod-tanging mga pagtatanghal, siya ay isang estudyante sa Hanoi Academy of Theater and Cinema. Kasali rin siya sa sining, doubling, modeling at pag-arte. Ang kanyang naging tagumpay sa pageant ang siyang nakapagbigay palalo sa kanya ng mas marami pang mga oportunidad, kabilang ang mga fashion show, photoshoots at pag-i-endorso ng mga brands.
Aktibo rin siya sa kanyang komunidad, madalas na i-highlight ang kanyang mga kawang gawa sa social media. Ang trahedya ng pagkawala ni Ni ay mas lalo pang pinatindi dahil sa hindi kanais-nais na paglabag sa kanyang privacy. Sa panahon ngayon kung saan maaaring maabot ng social media ang pinakasulok na bahagi ng buhay ng tao, mas lalo pang pinalala ang kalungkutan ng pamilya ni Ni ang labis na pagkalat ng mga imaheng naglalarawan sa naaagnas na katawan ng dalaga sa iba't ibang social media networks. Kaya't nagdesisyon na rin ang pamilya na ipakremate na lang ang labi ng dalaga. Sa lamay, binanggit ng nanay ni Ni ang dalaga. Sinabi niyang mag-isang naninirahan sa inuupahang apartment ang kanyang anak sa loob ng ilang buwan. Wala siyang naging balita dito simula noong October 11, 2023. Pagka-October 14, hiniling sa kanya ng pulisya na kilalanin ang natagpo ang katawan. Isang tingin pa lang sa larawan at ang natatanging lotus tattoo sa kanang bukong-bukong nito ay sapat na para makilala siya ng kanyang ina. Pero saka palang ganap na natanggap ng nanay ng dalaga ang kakilakilabot na katotohanan pagkatapos ng kumpirmasyon ng DNA. Sinabi ng ginang na matapos ang pageant, inatupag ng anak ang iba't ibang trabaho at namuhay ng tahimik. Naging malaking hamon naman sa mga pulis ang paglutas sa naturang kaso dahil na rin sa pagiging komplikado nito. Dahil sa kahindik-hindik na paraan ng pagtapos sa dalaga, naging sikat ang hindi pa nagkikilalang salarin. Kaya't desidido ang mga pulis na malutas ang naturang kaso at nananawagan sa suporta ng pulisya sa 63 mga probinsya para mahanap pa ang iba pang nawawalang bahagi ng katawan ng dalaga. Daang-daang mga pulis ang pinakalat para sa malawakang paghahanap. Nang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima, gumamit ang pangkat ng investigasyon ng malawak na hanay ng mga profesional na pamamaraan mula sa forensic hanggang sa pagsusuring kemikal para matukoy at mahuli ang salarin. Pagsapit ng 11 PM noong October 14, 2023, pagkatapos ng masinsinang pag-verify at pagsisiyasat, sa pinagsanib na pwersa ng Hanoi Police at Saigon Provincial Police, natagpuan at inaresto nila ang pinaghihinalaang si Tadoy Can, isang 38 years old na lalaking mula sa Tebin Province na kilalang kaibigan ng ama ng dalaga. Inaresto si Can sa kanyang sariling tahanan kung saan siya nagtangkang saktan ang sarili habang lumalapit ang mga pulis. Sa isang press conference noong hapon ng October 16, 2023, inihayag ni Major General Nguyen Tantong, Deputy Director ng Hanoi Police, na ang mga legal na paglilitis ay sisimulan laban sa pangunahing pinaghihinalaan para sa pagtapos sa 17 years old pageant contender. Ibinunyag ng mga pulis na nagkaroon ng malapit na relasyon si Can at ang dalagang si Ni simula noong unang bahagi ng 2023. Madalas silang nakikitang magkasama at sa araw ng pagtapos sa dalaga, magkasamang kumain ang dalawa bago hinikayat ni Can ang dalagang sumama sa kanya sa pribadong silid kung saan niya ginawa ang pagligpit dito. Inamin din ni Can na malapit nga ang relasyon nila ng dalaga. Gayunpaman, kung ang nasabing relasyon ay romantiko ba o hindi, ay nananatili pa ring iniimbestigahan, lalo na't hindi na maibibigay ng dalaga ang kanyang panig ng kwento. At ang tanging sinabi lang naman ni Can ay malapit silang dalawa. Nalaman sa investigasyon na pinahiram ni Can ang dalaga ng 50 million Vietnamese dong o mahigit 114,000 pesos. Sa kabila ng paulit-ulit na paniningil ni Can, hindi talaga nagbayad ang dalaga. Gabi ng October 10, 2023, nauwi sa malagim na insidente ang pagtatalo ng dalawa sa apartment ni Can dahil sa hindi binabayarang utang ng dalaga. Pagkatapos nilang magkasamang kumain ng hapunan nung gabing yun, magkasamang bumalik sa apartment ang dalawa at doon na nga tumindi ang kanilang argumento. Sa init ng pagtatalo, inatake ni Can ang dalaga gamit ang isang malaking kutsilyo. Isang tama sa dibdib ang dahilan, kaya't agad na nalagutan ng hininga ang dalaga. Pagkatapos, inilipat ni Can ang katawan mula sa kwarto hanggang banyo kung saan niya to pinagputol-putol gamit ang malaking pangkatay na kutsilyo. Inilagay niya ang mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa isang puting styrofoam box saka tumawag ng taxi para ihatid siya sa Mayoban malapit sa Red River. Nang makaalis na ang taxi, dinala ni Can ang kahon sa Red River. Ikinalat ang ilang pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa tubig at ibinaon naman ang iba sa tabi ng pampang. Para hindi makita, bumalik si Can sa pinagbaunan niya ng katawan. Madaling araw noong October 13, saka isinemento ang pinaglagyang hukay.
Pagkatapos, tumakas si Kan papunta sa kanyang bayan sa distrito ng Kianchong, lalawigan ng Taibin sakay ng bus. Dito, kilala siya sa kanyang komunidad bilang isang individual na walang anumang nagawang masama. Umalis lang si Kan dito at lumipat sa Hanoi kasama ang kanyang pamilya para sa mas magandang edukasyon at mga oportunidad sa trabaho. Pagkatapos magpakasal, umuwi siya sa kanyang bayan saglit bago muling bumalik sa Hanoi kasama na ang kanyang asawa. Inalarawan siya ng mga tao dito bilang matangkad at may hitsura na may mabait na asawa. Labis na ikinagulat ng bayan ang pagkakasangkot ni Kan sa karumalduman na insidente. Napag-alaman ding hiwalay na rin pala si Kan sa kanyang asawa at mga anak. Kabilang sa kanyang professional background ay ang matagumpay niyang electroplating sa ginto't pilak at nagtatrabaho sa mga ceramics malapit sa negosyo ng kanyang tiyuhin. Sa kalaunan, binawasan niya ang kanyang pagkikilahok sa mga trades na to at ipinaubayan na lang sa kanyang mga magulang habang nag-iiba ang kanyang mga interes. Namamahala siya ng karaoke venue, isang bear club at lumalahok sa mga lokal na libangan gaya ng pangingista at sapong. Habang patuloy ang pagbubukas ng legal na proseso at nagsisikap ang pulisyang mabuo ang kanilang kaso, nananatili namang nasa kustodiya si Kan pero hindi pa formal na sinampahan. Sa uri ng katangian ng insidente at sa mga nakalap na ebidensya, malamang na mahaharap si Kan sa iba't ibang mabibigat na kasong tutugma sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ayon kay Attorney Tam Van Kung, umaasa silang mapapatawan ng matinding parusa ang salarin. Naniniwala rin ang head ng Chenfap Law Office na kung isa sa alang-alang ang mga resulta ng paunang pagsisiyasat, magpapatuloy ang mga otoridad sa pagsampa ng kaso laban kay Kan sa pagtapos nito sa dalaga ayon sa Article 123 ng 2015 Penal Code na binago noong 2017. Sinabi niya na ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng artikulong ito ay maaaring mula sa 12 to 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong o parusang bitay. Sinabi ni Mr. Kung na kung may matutuklasan pa na karagdagang mga kasalanan ni Kan sa panahon ng pagsisiyasat ay magsasampa rin ng karagdagang mga kaso at kung mayroon ding mahahanap na kasabwat, maging ito man ay haharap din sa pag-uusig. Ang komunidad na nagugulumihanan pa rin sa pagkabigla ng gayong karumalduman na insidente ay umaasa sa sistema ng hustisyang matitiyak na mailapat ang buong lawak ng batas sa walang awang salarin. Ang hindi napapanahong pagkawala ng dalagang Sini sa mundo na minarkahan ng karahasan at trahedya ay hindi lang nag-iwan ng labis na sakit sa mga taong nakakakilala sa kanya, kundi sumasalamin din sa mga estrangherong naantig sa kanyang kwento. Sa harap ng ganitong kasuklam-suklam na aksyon, ang pag-asa ay para sa legal na paglilitis para magpatuloy ng walang pag-aantala o pagkiling na umaasang hahantong sa isang makatarungang hatol na nagtataguyod ng mga prinsipyo ng batas at ang mga taong nasasakupan nito.